Hello guys, kamusta po? Nanonood po kayo ng The News Listener by Angelo. And just today, December 5, 2025, meron ng perjury complaint na ihain laban kay, tantadaran, kay Senator Rodante Marcoleta. Okay? Ano to? So basahin natin mula dito sa GMA Public Affairs. Okay? At sabi dito, perjury complaint inahain laban kay Senator Rodante Marcoleta. Isang perjury complaint ang inahain laban sa kanya sa ombudsman kaugnay sa kanyang naging pahayag na hindi niya isiniliwalat ang lahat ng mga nag-donate para sa kanyang kampanya noong 2025. Okay, so kung natatandaan nyo guys, nung lumabas yung mga salin ng mga senador, di ba? At nakita natin na yung salin ni Marcoleta was about around, let's just say, mga 52 million pesos. Yun ang nakasaad sa kanyang salin. Okay? Tapos, ah merong naglabas ng kanyang sose. Di ba? At natatandaan natin is around 112 million pesos. Kung nakikita nyo yung difference ng kanyang sose, okay, at ang kanyang salin, napakalaki ng discrepancy, di ba? So, more than half. So, nagtataka yung maraming tao na bakit ganito kalaki yung pera na ginastos niya nung 2022 campaign. Ang kanyang pera ay around 52 million. Di ba? So, inexplain ni Marcoleta. Di ba? Ito yung pinakamagaling na abogado. Okay? Ng mga Diskaya abogado sa Senado. Okay? So, panoorin natin to guys kasi dito makikita mo talaga na kahit abogado ka, hindi ka talaga makakawala kung meron kang ginawang kabalbalan. Okay? So, pakita ko sa inyo guys. So, ito yung explanation niya ulit sa Net 25. Okay? Magandang development kasi dito mo talaga makikita kung merong pangil yung hustisya natin ngayon. Kasi bago na yung administrasyon administrasyon ni Marcos, tapos si Ombudsman Boying Rimulya, yung bagong ombudsman, arangkada sa mga uh, kaso laban sa mga involved sa flood control. Now, tingnan natin kung go through, okay? O merong kahihinatnan itong perjury case laban kay Marcoleta. So panoorin natin yung explanation niya about the 112 million campaign fund. Sa ninyo na salin at yung comparison sa SOSE. Ang sabi nila ay paano nagkaroon ng expenditure na ganito kataas, gayong ang kanyang asset ay mas maliit. Sen, paano bang nangyari? Ganito napakasimple lang ng paliwanag. Simple daw. Kung nakinig lang sila nung siguro, meron kaming Thanksgiving parang event. Ang pasimula ko nga doon meron pong mga ibang mga kababayan natin ang halos hindi makapaniwala kung bakit po tayo nanalo. Okay. Sige. Meron nga ang isa ka kung broadcaster dyan, hanggang ngayon hindi makamove on, hindi ba? Yun naman hindi ko kinakailan na sinabi ko yun. Nagtaka. Pero sabi ko, nakalimutan po nila na napakarami kong kaibigan. Okay. Ang marami po sa inyo ay nasa harap po ngayon. Nelson, alam mo, mga kaibigan ko, nagbigay sa akin talaga. Alam mo, pakiusap lang nila. Isa lang. Tanggapin mo ang tulong namin sa'yo. Okay. Okay. Yan ang panimula niya. Tanggapin mo ang tulong namin sa iyo. Congressman ako noon Kong. Kami po ay naniniwala na karapat dapat kang makarating sa Senado. Tanggapin mo ang lagang to. Marami sila. Isa lang ang kanilang pakiusap sa akin. Ano po yun? Sana wag mo na kaming i-disclose ang identity.
Ngayon, kapag ka naglagay ako ng figure sa contribution, mapipilitan akong mag-disclose ng pangalan nila. Alam mo kung bakit? Merong kaakibat na kung tawagin ay deed of acceptance of donation. Paano yun kako? Contribution to eh. Okay. Hindi, sabi niya, binigay ko nga sa'yo contribution pero utang na loob mo sa akin yan. Ituring mo na lang na utang. Sabi. Utang na loob. Pero dapat hindi mo ilalagay yung pangalan namin. Di ba? Ang galing. Sige. Diba? Loan. Hindi, utang lang. Basta utang na hindi babaya. Utang na loob eh. Ngayon, dahil sa hindi ko pwedeng isiwalat ang kanilang identity, Sige. kaya sinabi ko zero in contribution. Na mapipilitan ako ngayon na gawing zero yun. Proud na proud yan, ha? Diba? Sige. Dahil kapag hindi ko nilagay, pag nilagyan ko ng amount yun, mapipilitan ko isa-isa kayong i-disclose ko ang inyong identity. Ngayon, hindi naman po pwedeng hindi ko gastahin yung binigay nyo sa akin. Kasi yung iba, magkakakilala kayo eh. Halimbawa, ang nilagay kong gastos ko ron, 5 million, sabi ko. Nakukwenta nila eh. Ba, tinago ni Kong Dante. Tingnan mo nga naman ang buhay ano. Nanalo na, kumita pa. Ayoko naman yun. Kasi pinagtiwala nila sa akin yun. At saka kailangan gastahin ko yun. Kailangan talagang expense. Hindi pwedeng hindi ko gastahin sapagkat binigay nila sa akin. Okay. Sapagkat gusto nilang manalo ako. May tiwala sila sa akin. Pinagtiwalaan nila ako. Meron mo batas, Nelson? Na magsasabi, pipilitin ko silang i-disclose? Whoop. Wow. Yun na yung pagtatapos ng video na yan. So, may kita mo talaga na itong si Rodante Marcoleta, parang okay lang sa kanya mag-explain na ginawa ko to, hindi ko nilagay yung donations, yung pangalan ng mga nag-donate, which labag sa batas. By the way, guys, sa SOSE, ayon daw sa mga eksperto, kailangan mo talagang ilagay yung kahit maliit na amount na donate ng isang tao sa campaign mo. 'Di ba? Paano niya sasabihin, bakit niya sinabi na meron bang nagbatas na kailangan ilagay yung pangalan? Nandun naman yun sa Omnibus Collection Code, 'di ba? So that means yung kanyang pagsisinungaling sa kanyang SOSE, 'di ba? Ito nangyari. Kinasuhan siya ng perjury, okay? At let's get more information. Yan na yun ang proof na proof ha. Imagine niyo, binibida tong napakatalino ng mga DDS na abogado, 'di ba? Grabe yung nila, tiwala nila. Arangkada yung ni Marcoleta sa sa mga videos niya, 'di ba? Parang mabibilib ka talaga pero nabibilib lang yung mga nauuto katulad ng mga DDS supporters. Ngayon, siya na mismo nagbunyag, nagsabi sa kanyang sarili, binunyag niya na meron siyang ginawang katangahan. At kumbaga admissive 'yun. Nag-show cause order yung COMELEC. I don't know kung pumunta si Marcoleta, nag-explain siya doon. Nung nangyari, ito, kinasuhan siya ng for more information guys, pumunta tayo sa GMA News. At ang mga taong nagsampa ng kaso sa kanya ay ang election watchdog na grupo Kontra Daya, which led by Danilo Araw at Advocates of Public Interest Law, Alexander Lacson, Dino De Leon. Nag-file sila nung Friday, just today, and this video will be posted on December 6 ng umaga, okay, in connection sa statement niya. So yan, napakasimple. Siya na mismo yung nagpahamak sa sarili niya, di ba? Kaya nga sinabi ni former Associate Justice Carpio na nasa lowest siya ng mga matatalino daw. Di ba? So yan. So ano sa tingin nyo guys?
Magaling ba si Rodante Marcoleta o nagyayabang lang, 'di ba? At ito na mismo yung baka ito na mismo yung magpapahamak sa kanya at matanggal siya sa pagiging senador. Ano ba yung perjury case? Okay, pakita ko sa inyo very quick. Sa Pilipinas, ayon dito sa Google, a perjury case involves someone knowingly making a false statement under oath or it is a sworn affidavit on a material matter. So ang kanya is under oath yung sose niya, which making fall siya doon sa kanyang donation, 'di ba? Hindi niya nilagay yung pangalan ng mga nag-donate. Now, ang violation Article 8 183 Revised Penal Code, punishable by imprisonment. Now, potential longer recent laws like RA 115941, pwede siyang ma-disqualify, 'di ba? Kasi yung kanyang yung sose ay merong mga hindi na ilagay sa kanyang statement. So 'yan, madi-disqualify siya at pwede pa siyang makulong, 'di ba? How many months or years ata? Let's see. Anyway, so definitely merong parusa na pagkakakulong at matatanggal siya sa pwesto. Okay? Kapag napatunayan. And I think napakalakas ng kaso kasi siya na mismo nag-admit, 'di ba? So guys, kung meron po kayong any suggestion, comment po sa ating video, please paki-comment po sa ating comment section. And if you like this video, please hit the like and subscribe button. Salamat po sa panonood and I'll see you sa susunod na video. Thank you.